Hello mga karelasyon. Happy Valentine's sa lahat. Alam nyo, ngayong araw, meron kang maaring matutuklasan. Dahil kapag may espesyal na araw, doon masusubok ang sincerity. May mga relasyon na lalong tumitibay kapag Valentine's. Pero may mga relasyon din na doon lumalabas ang mga red flags. So sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga 10 warning, mga babala na hindi mo dapat balewalain. Number 1, ito yung biglang nawawala sa pinakaimportanteng araw. So, ladies and gentlemen, ito yung literal na nawawala siya. Hindi mo na siya mahagilap. Kung buong taon, available siya. Pero sa pinakamahalagang araw na dapat nandyan siya, wala na siya. So, mapapaisip ka talaga. Ibig sabihin, may iba yan. Meron pa siyang mas priority kaysa sa iyo. At isa ka lang o maaring isa ka lang sa mga options niya. Kaya huwag ka nang magpumilit sa tao na yan. Number 2, walang clarity ang status niyo. Valentine's Day na, pero hindi mo pa rin alam kung ano nga ba kayo. Ano yung status niyo? Magjowa ba kayo? Or baka magtropa lang kayo? Kapag ang relasyon ay puro mixed signals ang ipinapakita, hindi yan romantic. Nakakalito yan. At ang tunay na love, kitang-kita mo agad ang mga signs. Lahat ay klaro sa harap mo. Alam mo na kayo, na hindi ka na nag-iisip kung ano nga ba ang estado ng relasyon ninyo. Number 3, ito yung defensive kapag tinatanong mo ang effort. Kapag simpleng tanong lang tungkol sa mga plano, pero nagiging away agad. Meron siyang problema sa accountability. Ang lalaki or babae na seryoso, hindi galit sa mga expectations. Halimbawa na lang, ngayon ay Valentine's Day. Pero kahapon kanya inaaya na mag-date. So magtataka ka, magtatanong ka, bakit ngayon? Pwede namang bukas. Ngayon galit na siya. Sobrang defensive na siya. At bakit nga ba hindi ngayon ang inyong pagde-date or ang plano ng mga gagawin nyo? Bakit sa ibang araw? So doon pa lang may katanungan na. Maaring mismo sa araw na ito, meron siyang mas mahalagang kasama. Number 4, ikaw lang ang nag-e-effort. So, ang relasyon, two-way dapat yan. Pareho kayo na nagbibigayan, nag-a-adjust, nag-i-initiate, nag-aalaga ng relasyon. Pero kung ikaw lahat ang gumagalaw, hindi partnership yan. Ikaw lang yung natatangi na gustong i-save ang relasyon. Pero yung isa, wala siyang pakialam. Number 5, biglang sobrang sweet pero walang consistency. Ngayong araw ng mga puso, nakikita mo na, aba, bigla na siyang naging romantic. Pero pagkatapos, bumabalik na naman yung dating siya. Nagiging magagalitin, laging mainit ang ulo, walang pasensya, laging nagrereklamo. Hindi niya na ipaparamdam yung pagmamahal sa iyo. Hindi yan love. Temporary performance lang yan. Kumbaga, dahil araw ng mga puso, nakikiuso lang siya. Pero deep inside, wala naman talaga. Number 6, hindi ka maipakita sa public. Napakalaking red flag ito. Ang tao na mahal ka, very proud yan na ipagsigawan ka sa buong mundo.
No questions, walang alinlangan. Hawak kamay ka niya o inaakbayan ka niya kahit saan man kayo mapunta in public. Ipapakilala ka niya sa mga taong malapit sa kanya. Hindi ka niya itinatago. Ang lalaki at babaeng seryoso sa relasyon, hindi takot sa label, hindi takot mahusgahan, hindi takot na makita kayo na magkasama sa mata ng publiko. Number 7, may secrecy sa phone at plano. Kapag may biglang privacy na hindi mo maipaliwanag, lalo na sa araw na dapat ay napakasaya, araw ng mga puso. Pero bakit parang meron siyang itinatago sa kanyang telepono? Meron siyang kinakausap, tinetext, chinachat, at nakikita mo na lingid or inilalayo niya sa iyong kaalaman. Ang pagiging transparent ay napakahalaga sa relasyon. Walang pagtatago at lihim kapag mahal ka ng tao. Number 8, material things over emotional presence. Oo nga, may regalo pero walang oras. May mga bulaklak pero walang effort. So, yung regalo, maaring binili, pinabili niya, pero yung mismong siya, hindi mo kasama. Binigyan ka nga ng mga flowers, pero kapag may pera ka, nabibili mo yan at walang problema. Kasi kayang-kaya namang bumili. Pero yung effort, hindi mo nararamdaman. Hindi nabibili ng regalo ang emotional absence. Mas mahalaga pa rin na kasama mo yung tao kaysa kahit anong regalo pa yan sa mismong araw ng mga puso. Number 9, pinaparamdam sa iyo na demanding ka. Kapag gusto mo na klaro ang lahat, pero ipinapakita na ikaw ay walang tiwala, na OA ka, napakababaw mo. Yan ay isang uri ng manipulation. Hindi mo kailangang ipagpilitan kung ayaw naman niyang sabihin, ayaw niyang mag-effort na ipakita niya sa iyo na eto tayo. Tayo ay nagmamahalan. At kahit anuman yung mga gusto mong tanungin sa kanya, masaya siya na sagutin at katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Number 10, hindi ka payapa. Ito ang pinakamahalaga. Kapag araw ng mga puso, pero mas nangingibabaw yung kaba sa dibdib mo, pakinggan mo, pakiramdaman mo ang instinct mo. Ang pag-ibig ay hindi dapat source ng anxiety o pag-aalala. Dapat kapag mahal niyo ang isa't isa, masaya ka. Walang bigat na nararamdaman sa puso mo. So mga karelasyon, Valentine's is not about proving your worth. Ito ay pagkakataon para makita ang tunay na intentions. Kung mahal ka niya, malinaw ang lahat. Kung mahal ka niya, nandyan siya, kasama mo sa mismong araw ng mga puso. Present siya. Kung mahal ka niya, consistent siya all throughout the year. Hindi lang siya nagiging sweet ngayong araw. Huwag kang matakot na makita ang mga red flags na ito. Mas masakit ang magbubulag-bulagan kaysa ang harapin ang mga katotohanan. Ito ay magsisilbing gabay kapag ikaw ay nasa isang relasyon.